Ngayon pa lang ramdam na ramdam ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Kaya ang iba wise sa bangketa sa Quiapo bumibili. Ayun, mura nga. Pero may matinding balik kaya. Mainit na tsokolate. O di kaya'y malamig na orange juice. Samahan pa ng tinapay na may keso. Mga patok at chibog ngayong Kapaskuhan. Lalo pat baksak presyo raw ang mga ito ngayon. Pero may sumingaw na reklamo. Chocolate. Ang pamilya ni Alma, imbis na sustansya, disgrasya raw ang nakuha. Hiling ni Alma at ng kanyang mga chikiting ang mga sulit sa bulsa na pagkain. Pero may kakaiba raw itong inihain, kaya ngayon, ito ang kanyang hinaing. Lagi kasi akong namimili sa Quiapo, doon talaga ako namamalengke. Eh nung isang beses, may nadaanan akong yung mga Hershey's, mga iba-ibang produkto ng mga naka-labo, naka-plastic lang ng labo. Pero wala siyang pentel pen lang yung sulat niya sa mga pangalan. Mura siya, mga 50s, 55, 70, iba-ibang produkto. Ang pagbili nila ng mura naging sanhiraw ng pagkasakit ng kanilang sikmura. Yung sinerve ko siya sa mga anak ko, marami kami napansin na iba. Yung lasa, hindi talaga siya yung lasa talaga niya, hindi yung original taste talaga ng Hershey juice. Tapos, sumakit pa yung tiyan nila. Sinugod pa namin sa ospital dahil nga nagtae. Sa Quiapo, sa lungsod ng Maynila, nagkalat na mga bagsak presyong pagkain. Dito rin noon bumili si Alma. Bakit nga ba sila mura? Nasa plastic lang pala at tinatawag ng kanister ang mga panindang tsokolate, gatas at keso. Aba, at branded daw ang mga ito. Tarad tayo'y magusyoso. Mukhang mabentang mabenta. Nakahilera ang mga nagtitinda. At ang mga mamimili, hindi magkamayaw sa dami. Mamili na, mamili, mamili na. Pwede po plastic na po, anak? Opo. Dahan-dahan lang po. Yan, ma'am. 25 pare-pares lang po yan, ma'am. Mainit to, hindi nyo maiwasan, hindi ko magtuyo. Mabibili ang mga ito ng tingi o takal. Ultimate. 55 po. Wala namang tawad. Sige, 50 sa'yo. Ano ito? Grapes. Grape sa tanghuren. Oh, thanks din siya. Oh, great. Ito ko sa Hershey's so yung Milo nyo dito. Oh, Milo yan. Oh, Milo to. Yung sa yung kukuha nyo po. Pagsamprado yun. Hershey's Huren. Oh, pang-bake yun. May mga dilata rin silang paninda. Pero karamihan walang label at expiration date. At kung hindi yupi, kinakalawang na. Ano expiration date nito kuya? Sa original na ba? Ha? Sa original na ba? Ano sa original na ba? Sus, Mariosep! Pero teka. Saan nga ba nanggagaling ang kahina-hinala nilang mga paninda? Stop! Aba dito pala sa maliit na bahay na ito, di kalayuan mula sa bangketa ng Quiapo ang kanilang bodega. Hatid dito ang delivery boy. Abala, bota na ba sa benta? Sa pagsisiyasat namin sa mga isinumbong na paninda kung ikukumpara ang presyo ng mga ito sa totoong branded na produkto, magkaiba kaya kaduda-duda? Ipinagbigay alam ng investigador sa mga lehitimong kumpanya ang benta ng di umano'y kanilang mga produkto sa sulat na ipinadala ng Hershey's Philippines Incorporated, Kraft Philippines, at Nestle Company. Mariin nilang itinanggi na produkto nila ang mga naka-plastic na powdered chocolate, orange juice at gatas na tigit-tigit ibinibenta sa Quiapo. Kumpirmado, peki na mga produkto ito. Sa Food and Drug Administration o FDA, dinala namin ang mga nabiling dilatang pagkain. Itsura pa lang daw ng mga ito, delikado ng kainin. Kaya't hindi na raw nila ito kailangan pang suriin. Pag nakita na kasi natin na dented na yung lata, delikado na yun kasi baka magkaroon na yun ng mga kalawang sa loob. So magkaroon ng poisoning ng taong kakain. No? So hindi na namin ina-analyze yan. Kasi obvious naman eh. Sus, Mariosep, paso na nga.
Inarating namin sa tanggapan ng Manila City Hall Action and Public Assistance Task Force o TIAPA ang bentahan ng mga paso at peking pagkain sa Quiapo. Malamang ito, 199.9%. Walang permiso to. Pagdating sa bangketa, walang kamuwang-muwang ang tindera na asset na pala ng mga operatiba ang bumibili ng kanyang paninda. At nang mayabot na ang mark money, hudyat na ng paglusog ng mga operatiba. Susunod, Ano ho yan, dinadala lang ho sa amin yan. Pagkain kasi ng baboy yan, i-deliver din ho namin. Nay, naku na po namin. Ibigay po tayo, binibenta niyo po sa tao. Meron po kami mga video. Oo nga ho. kung ang iba dyan nasisikmurang ibenta ang pasong pagkain sa mga mamimili, kami sa investigador, hindi. Kaya bago pa mapasubo ang ating mga kababayan, titimbukin na namin ang iligal na bentahan. Matapos makumpirmang paso at peke ang mga panindang inireklamo sa amin, sumugod na ang mga operatiba ng Task Force TIAPA ng Manila City Hall at mga pinatawag ng Food and Drug Administration sa Quiapo. Pagkabigay ng asset ng mark money, agad nang lumusob ang mga operatiba. Kaya sigurado, natanggap niyo. Yan o, may kontraband. Ito ha. Bukod sa illegal na paggamit ng pangalan ng produkto, kinumpirma ng mga operatiba na paso ang mga paninda. Hala! Pero anong nakita niyo, sir? Walang expiry. Hindi nyo ba alam na expired o ayaw nyo lang ipaalam? Ay nako! Sunod na nilusob ng mga operatiba ang bahay bodega kung saan nakaimbak ang mga peke at pasong paninda. Dito bumulaga sa amin ang bulto-bultong tahong. Napag-alaman namin na ang may-ari ng bahay imbakan siya rin palang tintera sa bangketa na si Bernardita Corpus at kagawad pala siya ng barangay. Ano ho yan, dinadala lang ho sa amin yan. Pagkain kasi ng baboy yan, i-deliver din ho namin. Nay, naku na po namin. Ibigay po tayo, binibenta niyo po sa tao. Meron po kami mga video. Oo nga ho. Ano po? Eh, hindi namin pwedeng anuin naman kung sino. Andito na nga ho ako. Eh, kaya nga. Hindi niyo ba, diba? sino nga po ba yung may-ari ng bodega? Hindi namin ho alam kasi dinadala lang ho dito sa amin yan. Nakatrack. Ang may-ari lang dyan, wala naman dyan. Pero may nakatira po ba niya talaga? Yung mga boy. Mga boy dyan, yung mga katulo-katulo. Yung po. Ano yung pangalan? Pilali. Hindi ko okay. Pero like, ganun nakatira o talagang tambakan lang po? Tambakan lang. Umabot ng hanggang 2 truck ang mga nasamsam na pasong paninda. Ang 2 bodega at mga paninda walang business permit. Sa tanggapan ng Task Force TIAPA, hiningan namin ang paliwanag si Bernardita. Nandun sa bodega, pagkain talaga ng baboy yan. Talagang iniipon namin, dadalhin sa Malinta. Pwede naman po kayo samahan kung saan namin dinadala yan para naniwala lang kayo na yan ay pagkain ng baboy. Talaga lang, ha? Yan ay itong napuna namin sa video. Baboy ika ninyo. Yan po ba ang tingin ninyo sa mamimili ninyo? Nang amin siyang tanungin kung saan nanggaling ang kanyang mga pasong paninda. Wala ho kami, walang totally talagang supplier kami ho doon. Kung sino lang yung gustong magdala sa amin, ganon. Yun lang ho yan. Ano yung nagani sino? Eh, minsan may taga-Tagaytay, taga-Cavite, ganon ho. Kumanta man o hindi, sa kalaboso ang bagsak ng kagawad na may-ari ng bahay imbakan. Malamang sa asuntuhin ko pa rin ito ng Revised Penal Code 315. Ang tawag doon swindling, panlilin lang. Ito pala isang barangay Kagawad sa barangay 306, Zone 30, District 3 ng Quiapo, Manila. Bilang isang elected government official, malamang ho sa maasunto rin ho ito sa maasunto rin ho ito sa ombudsman. Samantala, nanawagan ang pamunuan ng Food and Drugs Administration sa mga mamimili.
Ating masasabi ngayon sa publiko is tingnan nilang mabuti ang kanilang binibili at kung maaari ay doon sila bumili sa mga legitimate na tindahan na pwede nilang balikan. Itong mga lako-lako lang nasa tabi, pagbalik nila kung may complaint ka, wala na silang kinabukasan o mamaya lang mawala na. Nakasaad sa Consumer Act of the Philippines na bawal ang pagtitinda ng mga peke at pasong produkto. Ang sinumang mahuling gumagawa nito ay maaaring hulihin at parusahan ng 1 hanggang 5 taong pagkabilanggo at pagmumultahin ng 5 hanggang 10,000 piso. Kung ang nakataya ay kalusugan ngayong darating na Kapaskuhan, huwag lang basta presyo ang basihan. Ang expiration date dapat laging tinitignan. Suriin na rin ang itsura, kalidad at alamin ang pinagmulan dahil may mga pagkain na hindi sa sikmura ng tao ang dapat kahantungan.